kasambahay, ngayon po'y araw ng Huwebes, Abril 11, 2019. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako naman po si Atty. Mimi Sandoval. At ito ang Huntahang Legal. Good morning. Good morning, Atty. Good morning. Magandang umaga mga kasambahay ba? Napakainit. Sobrang init. Sobra mga kasambahay. At dahil dyan, maliban sa water crisis, tatandaan natin, nagbababala na ang ating pamahalaan. Mukhang magkakaroon nga talaga ng energy crisis na. Dahil nito nakarang araw, ilang beses po nagkaroon ng kawalan ng kuryente. Alam nyo, lagi nating sinasabi, ang kadahilanan ay dahil sa mga tumatanda na ating mga power plant. Na siyempre, taon-taon nagkakaroon ng maintenance yan. Kaya lang, siyempre, darating ang panahon, Attorney M, at mga kababayan natin, darating po ang panahon na yung mismong pag-maintain, hindi na rin sasapat. Hindi na po enough po. Hindi na sasapat at kinakailangan. May bago ka ng mga power plant. At yung mga power plant na bagong yan, ay base sa makabagong teknolohiya. Kasi meron naman pong very advanced na po ang ating mga sciences and research. So dapat po, matutugunan na yan. Dapat kaya po tayo maghahanda dito sa tinatawag na water crisis at siyempre dito sa energy crisis. At hindi ito pwedeng lagi na lang every year. Pagpapasok ang tag-init, lagi meron tayong water crisis at saka energy crisis. Kinakailangan matapos na ito sa taong ito. Kasi Attorney G, na yan. Yung water crisis pa lang, in and of itself, mabigat na Tapos meron pang energy crisis, pagsabayan, kawawa naman po ang ating mga taong bayan. Oo, at kaya nga kinakailangan, ito ay isang coordinative effort ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Yes. Hindi pwedeng pamahalaan lang yan. At syempre, tayo mga mamamayan, kinakailangan tutulong tayo sa pagtitipid, tutulong tayo sa pag-implement ng proyekto ng ating pamahalaan. May isang bagong development mga kasambahay, galing po ito sa Baguio City, ang Korte Suprema nagdesisyon sa botong A3. Dininay na po yung motion for reconsideration kung saan, ina-announce nila na yung mga local government unit po, mga LGU, probinsya, syudad, munisipyo, barangay, ay entitled na sa dagdag na IRA, Internal Revenue Allotment. Sa atin po, mga ordinaryong mamamayan, maaaring hindi natin naiintindihan, pero syempre matutuwa po ang inyong mga LGU, sina Mayor, matutuwa po ang inyong mga pamahalang lokal, sapagkat madadagdagan na yung contribution o yung kanilang allotment. Bakit? Sa local government Yes, po. Sinasabi ng Korte Suprema sa botong 8 pabor at 3 ang hindi pumabor, ang sabi po ng ating Supreme Court ay hindi lamang yung nakokolekta sa taxes ang pagkukuhanan ng IRA, kung hindi all national internal revenue collection. Ibig sabihin po dyan, pati collection sa customs and duties, sa value-added tax, at sa iba't iba pa na mga collections ng ating pamahalaan ay doon daw po magiging basihan ng pagbibigay ng IRA ng 40% sa ating mga LGU. Napakalaki yun. Kung hindi kasi ako ngayon po, Attorney G, di ba, ang ginagawang computation is yung basis lang ay yung National Internal Revenue Taxes. So yung mga buwis natin. Pero sabi ng Supreme Court, dapat kasama dyan customs and tariff, lahat yung mga documentary stamp taxes, dapat kasama yan sa 40% allotment ng local government. Bakit po yan napaka-importante mga kasambahay? Bakit kinakailangan talakayin natin po yan? Siyempre maliban sa yan ay isang batas na dahil desisyon na yan ng ating kataas-taasang hukuman, ay napakalaki po ng implikasyon niyan, lalong-lalo na sa pananalapi ng ating pamahalaan. Halimbawa po, siyempre, ito ako'y kinakabahan dito, dahil yung Department of Budget and Management, yung ehekutibo, magkakaroon niya ng problema. Lalong-lalo na doon sa Build Program, at lalong-lalo na mga kasambahay doon sa mga pag-allocate noong mga proyekto at mga serbisyo para sa ating mga kababayan. Dahil siyempre, yung ine-expect natin na popondohan halimbawa ang national government. PhilHealth. Popondohan halimbawa yung education. Magkakaroon ng karampatang contract. Pagbabawas, pag-allocate sapagkat mga kasambahay, kung ang ine-expect mo na darating na pondo ay ganito. Pagkatapos hindi, medyo may bawas na. Mag-a-adjust ka sa serbisyo. May malaking malaking problema po yan
ng national government. Of course, yung local government naman sa isang banda, dahil mas tataas na ang kanilang matatanggap, dapat mag-expect naman din ang mga mamamayan sa bawat local government unit na, teka, saan mo gagamitin yung dagdag? Siguro yun po ang hamon naman sa local government units dahil mas malaki na yung budget nila. Dapat yung serbisyo na pinoprovide mas extensive at exhaustive para sa ating mga kababayan. Pero po, piniliwanag po ng ating pong Korte Suprema na ito po'y hindi retroactive, hindi ito pwedeng bumalik ng ilang taon. Kasi ang argument po kasi nila, Attorney G, kung kailan daw na-enact yung local government code, which is 1991 pa yun. 1991 pa yun, mga kasambahay. Aabot na po ng trilyon yung makukuha ng local government hindi po. Sabi ng ating Korte Suprema, ito po ay prospective lang. Ibig sabihin, kung kailan naging pinal ang desisyon, ay doon lamang may kukompute dapat yung karagdagang ira ng ating mga LGU. Kung hindi tayo nagkakamali, mukhang ang full implementation niyan ay by 2022. Yes. 2022, mga kasambahay. So, ibig sabihin, by 2022, no choice na ang national government kung hindi dagdagan yung ibinibigay sa mga local government unit. Dapat din, sa panahon ng 2019 to 2022, ay makapaghanda na ang national government na mag-adjust doon sa budgeting process natin from 2020 to 2022. Yes. At ganoon din naman ang mga local government units, Attorney M. Kailangan maghanda kayo. Hindi naman pwedeng basta na lang may dumating na malaking pondo, dagdag na pondo, saan nyo gagamitin yan? Kailangan pinaghahandaan yan dahil yan ay para sa ating mga kababayan. Minsan kasi napakalaking issue. Alam nyo, kapag kaya yung mga nag-advocate ng tinatawag na federalism ay nakakainganyo sa mga mamamayan dahil yung promise na tayo na ang kokontrol ng ating kinikita. Yung tinatawag Attorney G na fiscal autonomy. Nako, yan. Tayo na mag-iisip kung saan natin gagastusin yung pondo at wala na makikialam sa atin. Yan po yung sinasabi natin. Magkaiba yung ikaw ay mangongolekta, magkaiba yung ikaw ay may panggastos at ginagastos mo ba ng tama? Oo. Yung accountability naman. Meron kang fiscal autonomy pero kinakailangan naman meron kang accountability. Dapat naman. Hindi pwedeng gastos-gastos lang pagkatapos hindi mo naman ma-justify kung bakit yan pinapagastos, di ba? Hindi naman kinakailangan ipasimento sa sementuhan. Di ba? Tapos yung para lang po ma-justify. Yung dapat talaga mga basic services napapabayaan, mga kasambahay. At dahil dyan, dahil budget ang ating pinag-uusapan, ang sabi nila, ang ating Pangulo ay pipirma na sa budget for 2019 ngayong darating na Lunes. Nawa, Attorney Abril 15. Sana matuloy na. Ang tagal na natin pinag-uusapan na pipirmahan. Mga kasambahay, tatandaan nyo, ang sabi po ng ating Department of Finance, sa bawat isang araw na wala tayong budget for 2019, kalahating bilyong piso ang nawawala sa ating ekonomiya. 500 million pesos dahil sa wala tayong budget. Kasi nga, yung basic services, yung infrastructure, naka-hold din lahat yan. Bakit? Wala pong pinanggagalingan. Tayo ay working sa tinatawag na reenacted budget. So, pag reenacted ko ano yung last year, Attorney G, gano'n na lang din po muna. Correct. Ang katanungan ngayon, Attorney Neme, kung bang pipirma ang Pangulo sa Monday nung 2019 budget, ano ang na-retain? Siya ba ay mag-veto ng ilang provision? Siya ba ay papayagan ba niya yung mga tinatawag na insertion ng ating mga mambabatas na ngayon ay lumalabas hindi lamang ang mababang kapulungan, kung hindi pati daw po ang mataas na kapulungan ay may mga insertion din. Naku. Sabi nitong committee sa pangunguna ni Congressman Andaya na hindi lang kami, pati ang mga senador, meron sila mga insertion. Turuan na, Attorney G. Ayan ang problema talaga Ang pinagtatalunan talaga, pera. Pinagtatalunan talaga yung projects nila. Hindi nila isipin muna yung kapakanan ng ating mga kababayan. Kailangan makapagpasa na kaagad tayo ng budget bago na pag-usapan kung illegal yan, unconstitutional yan, and then let them question before the Later on Supreme na, Court. Attorney G. Pero in the meantime, sana ma-aprobahan na yan. Ang problema kasi, mga kasabay, parang inilalagay nila sa alanganin ng ating Pangulo at sinabi, bahala ng Pangulo mag-desisyon. Dapat nilinis nyo muna yan. Dapat inayos na muna bago pa man yan makarating sa ating Pangulo. Para naman hindi na iipit ang ating Pangulo. Ay, ito na lang panghuli mga kasambahay. Nako, tatandaan po ninyo, April 13 yung mga kasambahay ninyo na mga nasa abroad.
Yung mga overseas Filipino workers natin, whether working abroad, nakatira dyan, pero mga Filipino pa rin, simula na po ng overseas absentee voting. Isang buong buwan po yan. Grabe. April 13 to May 13 po yan. Ha? Kinakailangan tayo ay boboto. Kinakailangan ipahayag nyo inyong mga ninanais sa pamamagitan ng balota kahit pa kayo ay nasa abroad. Overseas lang po yan, ha? 1.8 million Filipinos ang naka-register po sa overseas absentee voting. Attorney G, saan naman dumami pa? Oo, Attorney G, curious lang ako para sa mga nanonood. Saan napupunta yan? Saan tinatago? Pag halimbawa nag-start na po yung voting. Hindi, nasa mga embahada yan. Pagkatapos i-go forward dyan sa COMELEC later. Ayan. Sa tinatawag na National Board of Canvassers. Okay. Pero in the meantime, yan ay nasa embahada at doon na rin yan bibilangin. Pagka yung mismong dumating na yung tamang panahon, bibilangin doon. At yung result, yun ang dadalhin ngayon sa National Board of Canvassers. At siyempre mga kasabay, dahil po tayo sabay yung napapakinggan at napapanood sa UNTV at Radyo La Verdad 1350, mamaya po ang ating pong tatalakayin na issue. Madaming hindi nakakaunawa. Medyo bago kasi. Highly technical. Pero yan susubukan nating maipaliwanag sa inyo ng kahit paano naman yung lahat nakakaunawa. Ang data privacy law, mga kasambahay. Minsan hindi ka pwedeng kumuha niyan, data privacy. Hindi ka pwedeng makakuha ng certified true copies, data privacy. Ano nga ba ang covered ng data privacy? At paano kung ang inyong data privacy ay na-violate? Yes. Ano ang inyong mga remedyo sa ating batas? At para sa may mga nais pong idulog, ipadala lamang po inyong mga katanungan sa 0906-474-2994 at pakilagay po ang inyong pangalan. Ayan, kaya ay tumawag sa 442-6257. Pwede rin kayong mag-comment sa aming Facebook page. Hanapin lamang ang UNTV News and Rescue at Huntahang Legal. Mga kasabahay, magbabalik po kami dito sa Huntahang Legal. Diyan lang po kayo, wag po kayong aalis. Nagbabalik po ang Huntahang Legal. At katulad nga po mga kasambay ng ating pinangako kanina, ang ating pong tatalakayin ay ang data privacy. Yung may batas po dyan, data privacy law. At dahil dyan, papakilala ni Atty. ang ating pong panauhin ngayong araw na to. Siyempre, straight from the source, ang ating resource person ngayong umaga ay ang Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Walang iba kundi si Atty. Ivy Patdo. Good morning po, Attorney. Good morning. Alam mo, Attorney G, nung bago tong data privacy law, parang Oo nga. Hindi kami nag-usap, Attorney G. Ayan, pinapanood ko si Attorney sa YouTube, may mga videos na iba na nagsasalita. Buti ka pa napapanood ko tagal ko nakakilala nito. Ganon. Hindi ko napapanood Wala kasi akong mga ganun. Oo nga, Alam mo naman, hindi ko naiintindihan yun. Kaya nga, kailangan ipaliwanag nyo sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa katulad ko, yung tinatawag na data privacy na yan. At dahil dyan, siyempre tatanungin muna natin. Meron kasi, sa batas, kung hindi ako nagkakamali, Commissioner, may tinatawag na data subject. Data subject. Ano ba yun? Ako ba data subject ba ako? Ikaw ba data subject? Yung mga cameraman na yan, yung ba data subject? Ano ibig sabihin ba ng data subject? So, sa ilalim po ng batas, yung data subject, kahit na sino siya na tao na kinokolektahan ng personal na impormasyon. So, ibig sabihin, tayo po, halimbawa, kukuha tayong lisensya or passport, kinukuhaan tayo ng impormasyon ng gobyerno, data subjects tayo. Kung sa private naman, kumukuha sila ng information. Pumunta kang ospital, kinukolektahan ka ng health information, data subject ka. So kahit na sino, ako sa insurance. Kahit na sino, basta kinokolektahan ka at ginagamit yung personal na impormasyon tungkol sa'yo, data subject ka. So essentially, parang sinasabi mo, lahat ng tao, data subject. Paano yung taga-kolekta ng mga informasyon na yan? Ano naman ang tawag sa kanila? So sa ilalim ng batas, kung ikaw yung kumokolekta ng information, maaaring ikaw yung personal information controller or ikaw yung personal information processor. Yung controller, siya yung parang pinaka-ahensya or kumpanya na siya mismo ang kumokolekta. Kapag nag-outsource siya o nag-hire siya o pumasok siya ng kontrata sa ibang tao or ibang kumpanya para magproseso ng data, yung kung kanino niya in-outsource, yun yung personal information. So halimbawa po minsan, di ba yung nag-outsource yung para sa mga payroll, di ba in-outsource ng iba? So yun, okay. Halimbawa, yung mga BPO companies or call center, talagang ang main na trabaho nila, parang nagpoproseso lang sila para sa ibang kumpanya, para sa principal. So sila,
personal information processor sila. Tapos yung company, personal information controller. Yung pagpapaprint ng passport, DFA magiging personal information controller. Kung kanino niya in-outsource yung pagprint, kumuha ng mga data natin, yun yung personal information processor. Sa batas natin, kung ako ay isang data subject, mamaya kasi lahat ng mga kababayan natin, siyempre naman nakapanood ng puntahang legal worldwide Data subject ako. Ano ang mga ilan lang, kahit ilan lang ng mga karapatan ng isang data subject sa ating batas? Okay, so yung batas natin talagang pinoprotektahan niya yung data subject. Yun yung priority niya. Sinasabi niya, pagka may malabo sa batas para sa data subject dapat ang pag-interpret. So, ang pinaka-importante yata sa karapatan ng data subject, yung kanyang sinasabi lang, right to be informed. Dapat alam niya na pinoproseso mo yung impormasyon niya, hindi in secret. Dapat alam niya kung para saan ang pagpoproseso mo, anong ginagawa mo sa data niya. Hindi siya magugulat. Tapos may right rin siya na tinatawag na right to access. Pwede siyang humiling sa isang controller na ano bang data ang hawak mo tungkol sa akin. Kung ospital, pwede bang makahingi ng medical abstract para malaman ko ano ang data mo? So, ibig sabihin, karapatang humingi ang informasyon na hawak mo tungkol sa akin. Pero hindi hawak mo tungkol sa iba. Oo. Iba yun. Iba Hindi yun. niya pwedeng basta i-release sa'yo yun tungkol sa iba. Ayun. Pwede ko ba sabihin, attorney, na burahin nyo yung record ko? Pagkatapos halimbawa ng, di ba, ng transaction, halimbawa nagpa-medical, tapos na pwede ko pong sabihin yun. Pwede siya. Meron kasing right to erase. Pero hindi siya yung parang automatic. Baka isipin ng mga nakikinig. Basta sinabi mong erase agad. Hindi ganon. Meron ding karapatan yung like company na i-retain yung record ng certain number of years. Meron sila dapat na policy tungkol doon kasi baka magkaroon ng legal claims. Baka magkaroon ng gusto nilang i-depensa yung kontrata. May 10 years sila para ano. Or sa ospital, kailangan naka-retain yun dahil baka bumalik ka pa. Pero pwede mong i-request yun. Pwede mong i-request, tapos depende na lang sa sitwasyon kung mapagbibigyan sa'yo yung right to erase or right to correct. Okay. Bawa, mali. May maling tama. spelling, may ano. So, pwede mong sabihin na i-correct nila yung data. Commissioner, sa data privacy, siyempre kaya nga Data Privacy Act or law. So, sabi mo, yung tayo mga mamamayan, tayong tao, data subject tayo, make certain data na talagang sobrang private. Meaning, hindi pwedeng i-share, hindi pwedeng makuha ng kahit na sino, ma-access. Pero hindi naman siyempre din lahat ng data ay hindi pwedeng ma-access o hindi pwedeng makuha. Ano yung pwedeng mga data o mga datos na sa base sa batas, teka muna, covered dyan ng data privacy. Ito, hindi. Pwede ito. Kung sakaling isang ordinaryong mamamayan, baka matakot na kasi na, teka muna, pwede pala makuha lahat Ano yung mga ilang mga impormasyon sa tao na covered ng data privacy at alin naman yung pwede for public consumption? Siguro, lahat naman ng information tungkol sa isang tao, covered siya by the Data Privacy Act. Correct. Yung tanong siguro, kailan mo siya pwedeng iproseso na hindi alam ng data subject? Or walang consent ng data subject? No? So, meron kasi dun sa batas, parang meron siyang tinuturing na special cases. Halimbawa, kapag impormasyon tungkol sa isang government official na related sa kanyang trabaho, pwede mo siyang i-request. Ayun. Ano hindi siya? niya pwede i-deny Hindi niya. Halimbawa, lalo na covered siya ng batas. Halimbawa, SALN, kailangan mo ano yun Tapos kapag na freedom of information siya, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, may Data Privacy Act. Kaya paano ginastos ang public fund? Sinong pumirma dito sa kontrata na to na pinaggastosan, hindi mo pwedeng sabihin, ay, may Data Privacy Act. Kasi nandun pa rin sa Data Privacy Act na kapag tungkol sa government official o functions ng government, basta related sa official na transaksyon sa gobyerno, sinasabi ng Data Privacy Act, special case siya. Hindi mo pwede sa... Yan yung pinag-uusapan kasi namin, attorney, nung previous guest natin, di ba? Kung paano yung sa pagka-public official. So yan, at least clarify po ni ma'am na ganun po. Halimbawa ngayon, meron tayo kasing bagong batas, yung tinatawag na magkakaroon ng national ID. Yes. Sa national ID, sinasabi ng Philippine Statistics Authority, basic lang Yun na andun, walang violation ng data privacy kasi pangalan, tapos address, pagkatapos sex, o kaya naandun din yung birthday. Lahat naman yun available na, pwede. Pero yung ba, tama bang ganung statement o medyo, sabi mo nga, data privacy pa rin yan, covered pa rin yan nitong Data Privacy Act?
Sa Data Privacy Act, merong personal na informasyon na hindi masyadong sensitibo. Meron din sinasabi na sensitibo na personal na informasyon na kung saan mas mahigpit. Pwede mo pa rin siyang iproseso pero mas mahigpit. Pagka sinabi ng batas na kailangan siyang i-report, halimbawa, magre-report ka sa DOH, required sakit. Sensitive yon, pero dahil may batas nagsasabi na kailangan mong i-report, pwede yon. Dito sa National ID System, dahil din may batas na nagsasabi na kukolektahin tong mga impormasyon na to, pwede yon. Pero yung kukolektahin sa National ID, hindi lang siya basta personal na impormasyon. Kasama doon, nakalagay sa batas, kukolektahin yung iris scan, kukolektahin ang iyong fingerprints. So maraming impormasyon na madidikit dito sa National ID System na to. Hindi lahat na personal lang, kundi personal na sensitibo. May mga kasama doon. So ibig sabihin, kailangan siyang pag-ingatan. Protektahan. Kasi uso ang hacking. So kung halimbawa nga, COMELEC voters, di ba? May tumatarget. Di mas lalo na ito na napakadaming impormasyon tungkol sa mga tao. Ayan. Ang isa pa, baka kasi dahil nga dito sa mapapanood dito ang ating programa, matakot yung mga kababayan natin na magbigay ng mga information. Madami kasi iniimbestigahan, kung di ako nagkakamali, ang inyong ahensya patungkol sa, meron dyan, yung mga nagpapadala ng pera. May pinipilap ang form. So, nagpipilap kang ganyan, hindi naman pwede hindi mo lalagyan yun, baka hindi i-process yung pagpapadala mo ng pera. Tama. O kaya mag-a-apply ka ng ganito, mag-a-apply ka sa ng public utility. Siyempre, mag-fill up ka rin dyan. Hindi pwede hindi, basic information yan. Yes. So, how secure sa kasalukuyan itong mga data na ito na in the possession noong mga ganong klaseng kumpanya o ahensya? So siguro sa level ng security, mahirap mag-generalize. Iba-iba bawat kumpanya, iba rin ang level sa government. Kung masasabi ba natin 100% hindi mabibreach yung mga data na kinokolekta? Ang sagot doon, hindi. No? Kasi nga, ang sinasabi nila, talagang maaaring ma-breach ang kahit na anong sistema. Kahit nga lang papel pa at hindi computer, pwede ka nang makawala ng papel. Pwedeng may makakita ng papel. So 100% hindi. Pero ang sinasabi ng Data Privacy Act, alamin natin ano ang mga dangers, ano ang mga risks, at pilitin natin na sagutin siya. Palakasin yung mga sistema. Halimbawa, ngayon, alam mo na, magkokolekta ka pala ng impormasyon, tingnan mong mabuti, lahat ba ng hinihingi mo sa tao, kailangan mo talaga. Halimbawa, mag-a-apply ng mag-a-apply ng certain service. Ba't mo naman tinatanong halimbawa kung ilan ang kotse niya? Hindi naman kailangan yun. Kung meron ako nakita na gano'n, yung papadala ng pera, tinatanong ko ilan. May mga gano'n. Hindi naman po relevant. Dapat saktuhan. Kasi habang mas marami kang kinokolektang impormasyon tungkol sa isang tao, mas tumataas yung risk. Sa mga bangko, natural lang naman talaga na magbigay ng mga information. Kasi yung nag-fill up ka ng form na yun. Nagve-verify sila ng impormasyon tungkol sa'yo. So ang magandang ang isipin is, kung kumokolekta kayong lahat ng gantong impormasyon, ano ang ginagawa nyo para protektahan ko? Sa mga bangko, halimbawa, pwede silang tanungin, may data protection officer ka ba? Kasi parang kung meron kang data protection, baka naman medyo mas mapalagay yung loob nung data subject na siguro naman may ginagawa silang pagprotekta kasi meron silang data protection officer. Siguro meron naman ako mapagtatanungan, anong security measures yung meron sila? Kapag wala pa lang, umpisa pa lang, wala ng data protection officer, magduda ka na. So ngayon pala, hindi naman mandatory, pero ngayon pala talaga a must, lalo sa mga ganyang klaseng kumpanya o serbisyo na merong data protection officer. Actually, required siya ng batas. Ayan, so nakalagay dun sa batas, kailangan lahat mag-designate ka ng isang tao na magiging accountable para sa pag-comply. Paano po yan kailangan pumunta sa National Privacy Commission or paano po ba? Kung halimbawa dito po. Accredited nyo ba yun? Oo, kailangan po ba may accreditation? Meron po bang seminar na kailangan puntahan yung data protection officer para maintindihan po? Yung DPO naman, may registration kasi yung companies kapag masyadong malaking kumpanya o masyadong maraming pinoproseso na sensitive information. Pero yun lang. As to the DPO, yung NPC meron siyang sarili niyang training program. Marami ring available sa labas. Ang difference lang pag NPC sa ngayon, libre. Kasi sa iba, magpapatrain ka, medyo may halaga. Bigla na lang sa cellphone ko biglang may mga text na pumapasok may mga ino-offer ko ano. O kaya bigla na lang may ganyan. Biglang sinasabi, ganun.
hindi ba na-violate yung data privacy ko doon? Actually, pwede mong itanong. No? Kaya lang, ang magiging challenge sa atin dyan ay alamin kung sino sila. Pero pwede mo na silang i-report para at least alam natin yung mga numbers na tumatawag. Ngayon, merong batas na pending sa Congress na do not call. So parang gusto nila talagang special na pag nilista mo ang number mo, hindi ka pwedeng tawagan ng marketers. Ayun. So ngayon kasi, hindi mo na alam kung kanino nakuha yung hindi mo na alam kanino nakuha yung data. Maaring may finil-in kang raffle, hindi mo nabasa, papadalhan ka pala ng email or text. O ang dami mo nang napagbigyan. Kaya nga, yung may ginagawa ang NPC para protektahan ng data, pero kadalasan, tayo rin mismo, yung sarili natin as data subjects, dapat alam natin yung value ng information natin at hindi natin basta-basta ibibigay kahit kanino. Hindi ka, kasi ang daming kukolekta sa'yo. Nasa restaurant ka lang. Sasabihin sa'yo, may chance kang, bibigyan kita ng gantong chance. O, lagay mo lahat ng dito. Kahit nga po, di ba? Kahit after kumain, may survey, how was the food, ganyan, tapos please leave your name, contact number. How's the food? Tapos biglang lang kay income for the month or for the year. Ay, hindi, meron yung iba yung cluster, kung yung may range sila ng income na nilalagay. So, magtitik ka doon. So, hindi, ibig sabihin din, nasa mga mamamayan din, na medyo cautious din tayo sa pagbibigay ng ating mga impormasyon. Di ba, hindi yung makapagyabang lang, basta makakapagsulat ng ganyan. Kinakailangan cautious din tayo dahil maliban sa napaka-dangerous yung mga napaka-basic na information na yan, pwede kasi maging source yan ng irregularity or yung criminal activities ng ibang tao. Ano ang extent ng jurisdiction ng National Privacy Commission? Meaning, okay, alam natin, may power kayo to prosecute, may power kayo to investigate. Meron ba kayong power to issue yung mga cease and desist o yung mga parang TRO? Teka muna, wait. Sa mga establishments. Sa mga establishments. Siguro sa tingin ko nga, meron po. So sa tingin ko nga po, yun ang isa sa pinakamabigat. Pwedeng mag-issue ng stop processing order ang NPC. So ibig sabihin, kapag mukhang talagang masyadong malaking risk na yung ginagawa mo, pwede kang sabihan ng NPC na mag-stop processing. Stop processing po. Oo, pero pag pinastop ka, halimbawa, isipin mo, isa kang kumpanya, bawal ka magproseso ng personal data for 1 day. Patay yung, mabigat yun. Mabigat yun. Meron na ba? Meron na pong na-issuehan ng may na-issuehan na nun na isang kumpanya, wag na nating pangalanan. Pero meron na. No? Pero hindi naman siya yung parang binibigay lang na parang tigpipiso lang na. Talagang kapag kailangan lang naman siya talaga ini-issue ng privacy. Pero hindi ba napakabigat na pasanin din sa National Privacy Commission sapagkat ito, maliban sa bagong batas ito, bagong konsepto kasi na kinakailangan mapaliwanag mo na hindi lamang sa lalo na sa mga BPO, kundi practically nationwide, worldwide ang Tsaka siguro po yung challenge din kasi meron ng social media 'di ba? Ang dami ring personal information na nasa social media. So, pwedeng baka sabihin nung nag-violate, nasa social media naman yung personal information mo 'di ba? So, bakit kailangan i-protect? Total naman ma-access naman ng iba sa social media platform. Diba? Meron tayong text muna mula sa isa nating mula sa Facebook live viewer yan. Sige. Sige, ang tanong ay mula kay Aika, yung mga appliance center na kinukuha po ang detalye ng consumer para daw po sa warranty nila. Pag di daw po ipoprovide, hindi ma-avail ang warranty. Tama po ba yun? Paano pag may ganong condition? Oo. May condition. So, kailangan suriin kung talaga bang kailangan yung data na hinihingi sa'yo para sa particular na serbisyo. Ano ba yun? Sa kaso niyan, warranty, dapat rin hindi tayo parang mag-isip na, talagang bawal na mag-share ng info. Kasi, halimbawa, kuha ka ng warranty, tapos hindi ka nila makontak or hindi nila ma-verify na ikaw yon or na ikaw ang bumili. Pero ano ba yun? Hindi ba magkakaroon ng conflict of jurisdiction? Pagkagaba ganyan, trade and industry, DTI per se mismo, o siya ay pwede pumasok sa National Privacy Commission? Kapag tungkol lang naman sa personal information ang National Privacy Commission, kung unfair trade practices, bakit kayo nabibigay ng DTI, ganyan? so pwede actually, pwede mong ma-imagine, dalawa. Meron kang kaso sa DTI, tapos ide-depensa mo pa yung pagkolekta mo ng personal na informasyon. So yun lang, kailangan lang sa kontrata, titingnan din. Kung sobra, pwede mong itanong. Ang isang magandang pwedeng gawin ng mga kababayan natin na nag-aalala, kung halimbawa ay feeling nila medyo sobra ang hinihingi or kung tama ba to, hingin nila yung data protection officer ng kumpanya na yun. Pag hindi nila maibigay,
diretso nyo na i-reklamo sa National Privacy Commission dahil yung fact pa lang na hindi sila handang sumagot sa tanong ng isang data subject at wala silang data protection officer, medyo mahihirapan silang mag-demonstrate na talagang nagko-comply sila sa batas. Naku, mga kasambahay, kayo po'y tumulong sa amin dito. Medyo technical itong aming tinatalakay. Ibato niyo po sa amin ang inyong mga katanungan dahil ang ating panel ay expert yan mula mismo sa National Privacy Commission. Kaya magpapatuloy po ang ating talakayan sa ilang lampung paalala. Magbabalik po kami. Huwag po kayong alis. Nagbabalik po ang Puntahang Legal. Kasama pa rin natin si Attorney Ivy Patdo. Commissioner. Yes, Commissioner. Oo, may commissioner ang tawag sa kanila doon. Ayan. Sa National Privacy Commission, may isang commissioner per se at merong deputy commissioner. So, Dalawa. Tatlo sila. Yes, si Commissioner Pagka ganun ba sa inyo, sa National Privacy Commission, you always rule by a majority sa tatlo? Pagka may mga parang collegial. O talagang Mga cases lalo. sa mga cases. Marami ba yung cases na pending ngayon sa National Privacy Commission? Madami, no? Medyo siguro nga natatagalan ngang mag-resolve dahil biglang nag-increase Pag nung unang taon kung less than 100, biglang isang buwan lagpas 100 na. At saka I think po, Attorney G, last year parang yung effort din po talaga ng commission is para ma-inform, di ba? Yung mga establishments about yung responsibilities nila at saka yung data protection officers niya. Paano kapag nakatanggap lang naman ako ng data, biglang may nagpadala sa akin sa cellphone ko ng data o kaya sa Facebook mo, biglang may nagpadala ng data, yun na-share mo ngayon. Liable ba yung nag-share na yun? Depende po siguro kung ano yung sinishare, no? Kaya halimbawa, sensitive information talaga about a person. Kung parang public interest siya, tapos personal ang pag-share mo, pwede naman. O kaya lang kailangang mag-ingat kasi hindi lang naman data privacy ang batas na iisipin mo dyan. Baka may iba pang law. May sinishare ka na libelous, cyber libel ka. May sinishare ka na pornography, photo and voyeurism. Hindi rin pwede yon. So maraming pwede. Pwede rin, under the Data Privacy Act, nag-share ka, tapos maging malicious disclosure siya. So, kumbaga, isang act mo, baka ang daming pwedeng potential na problema. May tanong ka kanina. Oo, kanina nung gap kasi nag-uusap kami ni Commissioner, tinatanong ko po, ano yung difference ng personal information sa sensitive personal information? In terms of treatment po ng batas at saka kung ano yung klase ng information na nandito sa personal information at yung kukonsider na sensitive po. So yung personal information, yung general, basta tungkol siya sa impormasyon siya tungkol sa isang tao na malalaman mo yung identity, makikilala mo yung tao, personal information. So like name, ganyan. Nag-differentiate siya na sensitive. Yung sensitive, nilista nung batas. So ang mga sensitive information, halimbawa, information kung anong ethnicity mo, anong political affiliation mo, anong party mo, correct. anong religion mo. Pag mga ganon, sensitive siya. Information about health, information about your sexual life, information... Sensitive yun. Health muna. Ano lang kita, Commissioner, doon sa health. Paano kung emergency, nagkaroon ng emergency, nadala sa ER, pero kinakailangan makuha ka agad ng mga attending physician o nurses yung basic information na pwede mo lang ma-access through previous medical records. Pwede ba yun? Pwede yun. Ayan. Tapos meron pa sa batas na parang talagang nakalinaw na kapag ang purpose ng pagkokolekta, paggamit ng data ay medical treatment, hindi kailangan ng consent. Sabihin, hindi ka kailangan na hingan ng written na permiso na kolektahan. Kaya pag pupunta kang clinic, nakikita mo, nagsusulat yung doktor mo, anong exam, anong sagot mo sa tanong niya, hindi ka niya hiningan ng consent kasi nakalagay sa batas yon na kapag medical treatment purpose, hindi mo kailangan ng consent. So ano pa po yung ibang sensitive? Actually, age. Kinonsider ng batas. Saan ka nakatingin? I agree. Talagang I agree. Parang sa akin tinignan kagad basta age. Laging tinatanong niya sa babae. Sensitive personal information. That's super sensitive. Tapos yung mga... Bakit naman pati age naman, dinamay-damay naman? Sensitive ba yun? Kaya nga mahirap yun ang sabi ng batas, Attorney G. Kumuha ka ngayon. But that is the law. Yun ang nakalagay
Tapos yung mga ID numbers na issued by government. So your passport number, Ay, very important naman talaga PRC yun. number, kasi sila yung mga pwedeng gamitin pang identity theft. Oo, Diba, tama may naman. mga balita, isang PRC lang magaya sa'yo, pwede nang gamitin para maka-loan sa pangalan mo. Correct. Naku. Kaya yung mga ID numbers. And then, kapag may batas na nagsabi na classified yan, yung mga bank secrecy, then sensitive din siya. Okay. Ang mangyayari, kapag sensitive ang involved sa isang violation or sa isang breach, kailangan mong i-report. Una, merong mandatory notification pag na-breach ang sensitive information na I-report po pwede dun sa nakapag-breach. i-report Sa inyo po. sa National Privacy Yun, Commission. diretso ka agad. Teka muna, napakadami na nating katanungan muna, Atty. M. Ayan, Ako okay, naman. sige. Basahin muna natin mula kay May Cruz of Mekawayan. Ano po ba ang papel ng National Privacy Commission? Hanggang saan po ang kanilang responsibilidad at serbisyo? May pangil po ba sila or regulatory lang? Thanks po. Alam ko may pangil yan eh. Pero commissioner. Sige. Siguro, ang papel ay tulungan ang mga individual na maprotektahan ang kanilang personal na information. Ipatupad yung batas. Sa batas, sinasabi, basta nangongolekta ka ng personal na information, then dapat mo itong protektahan. May pangil ba? Merong mga powers yung NPC. Pwede siyang mag-recommend ng criminal prosecution sa Department of Justice. Pwede siyang mag-issue ng bigay ng damages. No? So, halimbawa na violate ang ang rights mo. Nagreklamo ka sa NPC, napatunayan, may hearing. Pwede mo humingi ka ng damyos dahil nasaktan ka, nagkaroon ka ng pero pwede ka magkaroon ng damages. Okay. And yun nga, pwedeng dahil sa malaking violation ng isang kumpanya o ahensya, pwede silang orderan na tigilan nyo ang pagproseso ng personal na informasyon. So, meron May siyang quasi-judicial power po ang NPC. Meron. Yun ang meron siyang importante. hearing. Opo, importante. Hindi katulad yung iba, talaga imbestiga lang tapos ibang ahensya na ang magpa-file ng kaso. Paano yung territorial jurisdiction? Meaning, siyempre pag data privacy, lalo ngayon sa modern world, hindi naman malilimit lang dito yung paglabas ng impormasyon na sensitive eh. Paano kapag meron, nasa ibang bansa na, o hindi lang sa Pilipinas na limit, anong ginagawa ng National Privacy Commission kapag ganyan? Well, ngayon, nag-e-enter tayo sa mga cross-border privacy enforcement agreements Meron. para makipagtulungan tayo sa kanila sa pagpapatupad, no? Lalo na kung nasa jurisdiction nila. No? Pero basta merong maaabot sa Pilipinas, pwede sa National Privacy Commission. Kasi yung batas natin, meron siyang extraterritorial application. Okay. So, ibig sabihin, kahit wala dito, Sa Pilipinas, pwede siyang maabot. Ang tanong na lang yung practicality. So, maganda pag meron talagang like an opisina dito na... Tsaka maganda rin kung yung mismong counterpart country, may sarili rin silang data privacy law. Doon, Para yun kahit ang mas paano- madali. Mas magiging efficient po kung ganun yung marami sitwasyon. namang countries ang meron. meron In fact, na. nahuli nga tayo. Nahuli pa tayo. Nahuli tayo. Mas 2000, marami ano ba, na 2002 2012 tayo. Hong Kong, I think, as early as 1995. Meron Meron Grabe. Huling-huli na pala tayo. Medyo nahuli pa tayo doon. No? So, pero ngayon, halos lahat dahil sa EU, nagkaroon sila ng bago eh. So, lahat parang renew sila. No? Nag-revise sila ng mga data privacy law nila. Pero pag sinabi mong nasa European Union, karamihan dito sa Asia, like Singapore, Korea, Japan, lahat yan meron ng data privacy law. Pero hindi kaya magkakaroon ng conflict between, for example, national security versus the right to privacy sa data of an individual. Paano ibabalanse ng National Privacy Commission yung ganong klaseng mga instances na may kakaroon ng ganong klaseng conflict? Yan talaga yung pinaka-challenge. No? Pag sinabi mo na kasing national security, Terrorism halimbawa. oo, kailangan talaga na meron din silang mandato na mangolekta ng impormasyon tungkol dyan. No? Pero hindi ibig sabihin na outside na sila sa Data Privacy Act. So, ibig sabihin, lahat halimbawa ng mga impormasyon na na-gather nila, dapat ginather nila yon in accordance with the Constitution pa rin. Tapos, yung mga hawak na nila, kailangan mapoprotektahan nila. Example, di ba, naging sikat si Snowden dati. Oo. National security yun eh. Yes. Pero dahil nagkaroon ng konting, di natin alam bakit nagkaroon ng Snowden, ibig sabihin, nagkulang sa pagsisecure. So imagine kung baliwala ang data privacy sa mga ahensya na concerned with national security, baka malik lahat ng mga information na hawak nila. Baka may mga hack sa May mga kanila. hack sa kanila. Hindi pwede. So lahat talaga, siguro nagkakaroon ka lang ng flexibility sa pag-collect
kapag meron kang purpose provided by law, pero yung pagprotekta, required yun. Dapat pa rin. Kung, kung ano yung constitutional processes at legal process, susundin pa rin sa pangungulekta. Alam mo kaya, Attorney G, kailangan talaga ng data protection officer kasi yung mga ganyang intricacies dapat naiintindihan mismo ng mga establishments. Ay, meron pa tayong galing sa Facebook. Yan, mula naman kay Yesha sa Facebook. Good morning po, Huntahang Legal. Pwede po ba akong tumanggi sa rules ng new employer ko sa attendance monitoring nila na dapat thumb mark po ang gamitin? Natatakot po kasi ako na baka magamit kung saan-saan ang thumb mark ko. Ano po ang dapat kong gawin? Yan. Okay. Importante din ang employee privacy. No? Kaya lang, magbibigay ka rin ng konting leeway sa isang kumpanya kung paano niya gustong ipatupad yung kanyang batas. Yes. Ang pwede mong gawin ay itanong kung paano nila pinoprotektahan yung iyong fingerprint or biometrics. Yes. Pero, hindi kasi pwedeng basta ayaw mo ang pagbigay ng impormasyon. Ang magagawa ng Data Privacy Act para sa'yo, binibigyan ka ng karapatan ng Data Privacy Act na magtanong sa employer mo kung saan ginagamit, gaano katagal ginagamit, kapag kumolekta ng fingerprint, para saan. No? At meron bang ibang paraan na hindi kailangan ng fingerprint? May option ba ang isang empleyado? Kung meron pong halimbawa less invasive na pag-collect ng information. So the Data Privacy Access, pwede mong itanong. Pag nagalit sa'yo dahil nagtanong ka, pwede mong ireklamo. Kasi ano right ba yun? mo yun. Kung magre-reklamo ako, pwede ba direct ako sa courts o dapat dadaan talaga ako sa National Privacy Commission? Yan yung hindi pa malinaw. Pero meron namang nakakadiretso na sa korte, lalo na kung criminal act. So meron ng meron ng naging guilty sa criminal case na dumiretso, no? Of course, sa National Privacy Commission, palagay ko may primary jurisdiction dapat. Yes. Para silang fiscal Kasi nga may quasi-judicial power sila eh. So baka ang courts din po i-refer din po sa NPC, di ba? So, yun yung makikita pa natin in the meantime, siguro din, dapat din merong necessary amendment sa batas later. Para mas ma-clarify. Mas malinaw. Hindi ba sinama sa implementing rules? Wala eh, no? Hindi, wala sa yung primary jurisdiction, hindi namin nalagay eh. Kasi nga wala sa batas. Wala sa batas yung... Meron pa tayong questions. Mula kay Klong ng Quezon City, yung mga naka-install na photo radar, sako po ba ng data privacy yun? Yung kukunan ng mga sasakyan, wala namang consent ng driver. Kung ito ba yung mga parang mga CCTV, yung mga nasa public place. Pwede. Talagang ang mukhang ang malaking issue sa atin is kung kailan pwede at hindi. Totoo. Pagka public place, yung mga CCTV, inaalaw naman yun. In fact, merong regulation yung both DILG at malamang may mga ordinansa kasi required siya for security reasons. Kailangan lang, hindi rin ulit sobra. Ibig sabihin, nakatutok siya talagang public place. Hindi naman meron kang CCTV or kung ano mang photo, pagkuha ng photo, tapos pagtingin mo, parang nakatutok lang sa bahay mo. Pero parang nakita kong issue ay, ano ba talaga ang prohibited? Yung pagkuha o yung paggamit? Yung pagkuha pa lang ba, kunyari, sensitive information is what is protected by the law? O yung kinuha mo, hindi ko naman ginamit, nasa akin lang yung mga information, hindi ako pwede ma-prosecute. O pwede na rin akong pwede na rin sabihin na nag-violate ako ng data. Pwede yun lahat from collection down to disposal. Parang ang data daw may life cycle eh. Kinolekta mo, ginamit mo, tinago mo, tinapon mo. Kami ask po, Commissioner, yung plaka po ng sasakyan, considered ba yan as sensitive personal information or personal information na hindi din na-protected ng data privacy? Personal information lang siguro. Kasi yung sensitive, palagay namin, kung ano lang yung nakasulat, dahil medyo madami nang nakasulat, yun lang dapat ang ituring na sensitive. Kasi kapag sensitive nga yung involved, bukod sa may mandatory, mas mataas din ang parusa. So halimbawa, ang natapon mo na record sa basurahan ay may pangalan lang at email, improper disposal, may krimen na ganon, mga 1 year ang kulong. Pero kapag ang natapon mo, biglang may health info, 3 years. So kumbaga higher ang penalty parate kapag sensitive. So dapat, kung ano lang yung sensitive na nakasulat, yun lang. So ang plate number, gusto mo ba,
palagay ko, i-argue pa yan. Palagay ko, sasabihin ng iba, sensitive kasi issued by government. Pero since hindi siya diretso sa tao, palagay ko dapat personal lang. Huwag na nating Oo. Pero idamihan yung sensitive. Isang government agency, madami na may mga data, na may mga datos ng mamamayan. Ang ginawa niya, nag-issue sa ngayon ng guidelines sa mga pagkuha ng mga information at nag-classify siya, ito ay mga sensitive information. Nagkaroon ng sariling classification. Okay. Pwede bang questionin yung classification na yon ng ahensyang yun ng pamahalaan sa National Privacy Commission? Siguro kung mas marami siyang kinonsider na sensitive, hindi. Okay. In the sense na baka nagde-data governance lang siya. Nagka-classify siya ng own data niya. Ano yung palagay niyang gusto nilang mas bigyan ng prioridad ang pagprotekta. Pero kapag kinonsider mo halimbawa ang health at sinabi mo na hindi siya sensitive, palagay ko yon yung mali. So binibigyan niyo sila more or less ng leeway naman? Kasi ang Data Privacy Act, it's, wala siyang mga specifics. No? Meron siyang mga general principles at general obligations. Sabi nila pag risk-based. Kung gaano kadami ang risk na hawak mo, ganun din yung approach mo. Kino-consider mo talaga yung risks. No? Kaya part ng rinerekomenda ng Privacy Commission ay gumawa ka ng risk assessment. Alamin mo ano ang risk sa processing mo para ma-address mo. Nag-aalala lang ako dahil marami yung mga tinatanong nga nila na parang hindi sila nagtitiwala doon sa pagkolekta ng information. Yes. Tama naman, kung may tanong ka. No? So siguro yun yung dapat na ma-change. And that will happen kung mas maraming transparency. Like halimbawa, yung CCTV na nakalagay na nakakakuha ng mga plate number sa public place. Dapat siguro may notice na sila. Sa ibang lugar, meron. Pero pag wala, kaya mas nag-aalala yung mga tao. Tsaka kaya ngayon, medyo aware na rin ang tao pati sa sa mga basic information na nakukuha sa kanila, lalo-lalo na kapag yung sa credit card, makabigla kasi magamit. Kasi nga, nagkakaroon ng fraud, nagkakaroon ng mga irregularities. At saka, yung sinasabi ni Commissioner ay maliwanag din, pag sa gobyerno, pag government yan, ay hindi ganun ka-restricted yung pagkuha ng information. Kasi naman, lalo-lalo na pag pumasok ang transparency and accountability. Diba? Pag government kasi, halos lahat ng collection niya, malamang ayon sa mandato ng ahensya. So, ang matatanong mo na lang pag government is, sumusobra ka ba sa pagkolekta? And then, matatanong mo din, pinoprotektahan mo ba yan? Kasi nga parang pag government kumolekta sa atin, parang no choice tayo. Kasi may batas na nag-require o sasabihin nila mandate. So, ang pwede natin as data subjects na maging focus doon, paano mo ngayon yan pinoprotektahan? Kasi kung hindi maprotektahan ng gobyerno, pwede silang maging liable. In fact, sa US, nagkaroon ng isang malaking breach government. Office of the Personnel Management. Higit sa milyon. Ang nangyari doon, nung nagka-breach sila na naapektuhan yung mga empleyado ng gobyerno dahil sa massive breach, may mga top executives na nag-resign. Tapos gumastos yung government ng mga more than $100 million para sa credit monitoring. So nakikita ko in the future, ganyan din tayo. Kaya dapat malaking responsibilidad. So etong mukhang first few years na medyo hindi nag-prosecute, ito dapat yung nagamit ng gobyerno at ahensya para maghanda. Nako. Meron pa tayong tatlong mga katanungan. Meron pa, dami pa. Mula kay Emma ng Nueva Ecija. Good AM po kung tahang legal. May kaibigan po akong sinabihan ng problema dati. Sensitibo po ito. Noong isang buwan ay pinost niya sa FB ang problema ko. Hindi naman nilagay ang pangalan pero sa kwento niya, malalaman po na ako ang tinutukoy. Paano po ba ang gagawin ko? Alumpihit palagi ako mula noon. Salamat po. Data ba yun? Klase, pwede mo maklasify yung na-chismis sa'yo na data? Parang chismis. Parang pwede sa isang tao. Pwede kung makakasira ng reputasyon, pwede siya maging cyber libel. Cyber libel. Pwede mong subukan sa Privacy Commission as malicious disclosure pero mas madali na kung cyber libel ang... So meron palang malicious disclosure na tinatawag. May bago tayong nakuha. Gagamitin ko yun. Malicious disclosure. Ayan, ito naman mula kay Emma sa Facebook. Good morning po. Bagong hire po akong empleyado at nagpa-process ng mga requirements na ipapasa sa company. Paano po kung yung company wala nung sinasabi na data protection officer? Since batas na po na dapat meron, pwede po ba i-question yun sa company? Ako, itanggal ka agad. Palagay ko, dapat i-question mo. Pero kung ayaw mo na mag-question dahil natatakot ka na sa pwedeng mangyari sa'yo,
complaints@privacy.gov.ph. Pwede niyong sabihin yung mga kumpanya na walang DPO kasi makakatulong din. Palagay ko nga, kung bawat isang tao, kung tatanungin mo ang kumpanya o restaurant, may DPO ba kayo? Baka talagang mas ma-push sila na mas marami ang mag-comply. Kasi akala nila walang pakialamang data subject. Pero katulad nung nagtanong sa atin, na kung nalaman mo na walang DPO, kahit anonymous, pwede mo namang sabihin sa National Privacy Commission, baka ma-compliance check. Kasi mandated by law na dapat ito na talaga sabi ni Marvin. Last na po talaga ito. Wala kay Isabel via Facebook. Yung pagpo-post po ba ng ibang tao, ng pagmumukha ng ibang tao sa social media, ay paglabag na sa data privacy. Lalo na kung yung baby po ang nasa photo tapos walang consent ng magulang. Maaari po na maging labag sa data privacy, pero kailangan rin nating tingnan kung saan ba kinuha yung litrato, meron bang expectation of privacy. Kasi hindi naman ibig sabihin ng nagkuha ka sa public place, may mga nasama, hindi naman ganun kahigpit na parang biglang na violate ka na. Pero depende nga sa litrato. Sabi nyo, pwede naman pagka may consent. Anong klase yung consent? Should it always be written o pwede naman implied yung consent? Well, ang Data Privacy Act natin, ang gusto niya, express consent. Written, evidence, written, recorded, or electronic means. Pag kailan nagiging yung private data, biglang pwedeng maging public data. And therefore, hindi na siya pwede ma-cover ng data privacy. Wala kasing wala kasing... lumabas bata nga, tapos biglang parang na-share naging public na ba yun? Wala kasing ganun sa Data Privacy Act na katulad meron pong provision na ganyan sa GDPR ng EU. Na parang if the data subject manifestly makes it public. Walang ganung equivalent sa Data Privacy Act natin So ang nakikita ko, kahit na naging publiko na, titingnan ngayon kung paano mo ginamit. Sa palagay ko, kung merong naging pampubliko, halimbawa, nag-post ng picture ng pamilya niya, kinuha mo yon, ginamit mo sa ibang bagay, hindi doon sa intent na gusto lang ma-share o naka-globe, so pwede mong i-share sa iba, ginamit mo pang-ads mo, ginamit mo, palagay ko, magva-violate ka pa rin ng data privacy. Ayun. Pabatiin na muna natin si ang dami ko pa sanang gustong itanong, pero kulang na yung time. Commissioner, bati ka muna sa iyong mga kasama sa trabaho at sa iyong pamilya. Sige. Sa pamilya muna, binabati ko ang aking nanay, kakilala ni Attorney George. Ang mami ko, si Lita Patdu. Gusto nun binabati siya. Although alam ko, busy siya sa paggawa ng mga ITR ngayon. Dahil tax season. At sa mga kasama ko sa NPC at sa mga data subjects dyan, sama-sama nating pagtulungan na siguruhin na lahat ng nangongolekta ng impormasyon natin ay tinatanggap din ang obligasyon na protektahan yun. Correct. Ayan. Attorney M. Isa lang, happy birthday kay Angela Sebrio. Ayan, birthday niya ngayon. At siyempre mga kasabay, tatandaan po natin, Abril 15 po ang filing ng inyong income tax return. Baka nagkakalimutan tayo, buti napaalala ni Commissioner. Yung isang araw, pinaalala na natin sa inyo, papaalala po muli natin. Pag hindi kayo nag-file, dalawa lang ang kakaharapin nyo dyan. May surcharge na, may tax evasion pa. Kaya kinakailangan asikasuhin na kaagad natin. Huwag po tayo yung last day. Di ba? Mahirap po yung last day. Yan po ang nagiging problema, laging last day. Kaya maraming salamat mga kasambahay sa pagsubaybay dito po sa inyong programa. Lagi po nating tatandaan na sa isang malusog na bayan, sumusunod sa batas ang mga mamamayan. Susunod na ang UNTV News Break. Maraming salamat po.